Hi everyone! Good morning! Another day, another devotion for today. So, ang topic natin is, masarap ba ang luto ng Diyos or patungkol sa sex and theology? So, nung bata ka, pag narinig mo na, masarap ba ang luto ng Diyos? Sinasabi na, or madalas maririnig mo sa mga matatanda yun, diba? So, mapapatanong ka, anong ibig sabihin nun? Ang tungkol pa lang dun is about sex pala yun. So, ngayong matanda na ka dun ko lang na-realize yun pala yun. Pag-usapan natin kung ano yung tinuturo ng Biblia pagdating sa sex. Sex and creation. Sex is God's good design. So, dapat magkaroon tayo ng tamang perspective na ang sex ay design niya ng Diyos. Si Diyos ang may gawa nun. Siya yung nagbigay sa atin as a gift. Given within marriage as sacred expressions of love, unity, and fruitfulness. Unlike the world's distorted views that the Bible teaches, the sex is honorable within God's boundaries. It is shameful but holy, a covenant gift pointing for intimacy, trust, and mutual giving. So sabi dito sa Genesis chapter 1 verse 23, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So, napakaganda ng description. God created humans in the image of God. Male and female, He created them. Ang Diyos naglikha ng male and female. Sa panahon kasi, dinidistort niya yung ibig sabihin ng male and female eh. Yung man nagiging woman, yung woman nagiging man. So, there's a lot of labels right now patungkol sa gender, diba? Pero sa Genesis 1:27, without confusion said, male and female. So, yung teaching natin for today is, number 1, sex is not shameful, but pure and holy. So, lagi tayo mag-start sa Genesis chapter 1. Sa lahat ng nilikha ng Diyos is mabuti. Kaya laging inuulit ng Diyos, it was good, it was good, it was good. Kada may lilikha ang Diyos, sinasabi niya, it was good. And nung nilikha niya yung tao, sinabi niya, it was very good. So, yung unang dalawang taong nilikha ng Diyos na magkaiba, and at the same time, magkapareho. Yung nagkita si Eva at Adan, yan. Nakita nila yung similarity nila compared sa mga ibang nilikha ni God na like ng mga animals, diba? And at the same time, you see the difference because they are created naked. That is the signs of God. And there's nothing shameful about that. And yung usapang sex, dapat pinag-uusapan sa tahanan. So, you have to talk about sex with your kids na maging aware sila, na lumaki sila na merong tamang perspective. May tamang perspective because it's not shameful. It's something holy and something pure. Kapag hindi mo tinuro sa mga anak mo yung usaping sex, biblically speaking, somebody else's will. Ibang tao magtuturo niyan. Social media magtuturo niyan. At mahirap pag ganun kasi pwedeng magkaroon ng masamang impluensya. Because masamang impluensya ng mundo ang makaka-impluensya nun sa kanila. At hindi maganda yun. Kaya dapat una sa family talaga pinag-uusapan yun. Sex is God's precious gift. Pag sinabing regalo, lalo na ang Diyos ang nagregalo nito, kaya napaka-holy and pure nun. Imagine marriage without sex, diba? So, marami kang matututunan for grounded. Lalo na ngayon kasi ang ground ng annulment is unable to submit pagdating sa mga impotence, diba?
So, it's hard to think na there is a marriage without that. Remember, sex is a gift of God sa atin and within the boundary of marriage. Pag sinabing within the boundary of marriage, isipin nyo, ang sex is a gift na dapat there is yung iba sa magulang parang ito yung hindi pa parang it's a Christmas gift pero bubuksan mo yun sa December 25. So isipin mo ganun din, may bigay ang Diyos sa atin lalo na sa mga students, yung sex ibinigay ng Diyos yun, meron ka na yan pero dapat bubuksan mo siya sa takdang araw sa December, kung baka parang is a gift na December na sa tamang araw oras mo siya bubuksan. Binigay yan sa ng Diyos, but you have to open that as a gift on the day of your marriage or your wedding or sa tamang tao, diba? It's a precious gift na hindi siya bubuksan prematurely, kaya tinawag na premarital sex Kaya sa panahon ngayon prematurely kasi binubuksan na yung gift ni God, so hindi mo ma-enjoy kasi nagkakasala ka na sa Diyos nun. But within boundary of marriage, you will see how holy, how purely it is na itinakda ng Panginoon. So number 3, sex is designed within many fine details. At the same time, ang Diyos ang nag-design yan, di ba? So, there is a many fine details about sex. Physical, spiritual, emotional, lahat andyan na. So, sa physical pa lang nga, mamamindset ka na di ba? Na how amazing God created that gift. Yung mismong different part ng katawan natin it's meant for enjoyment pero within the boundaries of God. Therefore, we should not abuse that and misuse that God give. Ang nangyayari sa panahon kasi natin ngayon, people misuse that, people abuse that. Kapag ang isang tao na-abuse that, nawawala yung sense of gift ni God. So, napapahamak at nakakapahamak tayo ng buhay ng ibang tao. So, na application, protect God's gift of sex. Bilang tao, we have to protect that God's gift. Regalo yan na nandyan na yan. So, ikaw, kung bata ka, huwag mong buksan sa hindi tamang panahon. Sa araw na tinakda ng God, sa wedding day, or sa wedding night, or sa honeymoon. So, kung bata ka, keep yourself pure kasi even sa may mag-asawa, you have to protect the gift of sex sa asawa mo. Hindi mo pwedeng i-share sa iba, sa asawa mo lang. Hindi mo pwedeng basta-basta i-share sa gusto na makipag-sex sa'yo. You have to protect that gift. At ikinalulungkot ng Diyos yan kapag hindi na ingatan. Practice faithfulness in thoughts and deeds. Maging tapat tayo, unang-una sa Panginoon, pagdating sa ating isip, pag-iisip, at sa ating gawa. Sabi ni Charles, magandang laman natin na yung definition nila sa adultery. Kapag tinignan mo yung isang babae na may pagnanasa ka sa puso at may nag-commit ka na kagad ng adultery,
sexual immorality na agad yan. So,